Na aksidente po ang mama ko noong November 2, 5:45 AM. Nakatulog po, kaya po nabangga niya po. Yun po yung sabi niya po doon. FBL3 po. Parang deliver nila sa laundry shop po. Aminado po siya, sumuko po siya. Nakatulog umano ang driver ng isang L300 ng laundry company. Dahilan ng kalunos-lunos na pagkabangga sa 70 anyos na byuda na si Mirna Santos o mas kilala ng kanyang mga alaga at kaibigan na si Mirna. Makikita sa CCTV footage na dahan-dahang tumatawid ang biktima sa Finlandia Street, corner Bautista Street, Makati City at nang makarating sa gutter ay nadali na nga ng sasakyan. Nadala pa umano ang biktima sa ospital at dito na binawian ng buhay. Sa gitna ng pagdadalamhati sa pagkawala ng ina ay samut-sari pa ang nagiging problema sa burol ni Mirna. Nadala po siya sa ospital magka-5:45 po. Tapos 15 minutes revive, namatay na po siya. Nakasunod po kami sa ospital, patay na po yung mama ko. Nagtawag po kami sa kapitan ng barangay dito sa amin, San Isidro, para makahingi ng tulong. Ang inutos niya po sa amin is pumunta kami sa funeral ng Makati. May pinapahanap po siya sa aming tao. Aasikasihin naman po kami agad. Kaso lang may requirements po na kailangan kunin namin sa ospital na madali naman po namin makukuha. Ngayon, paglabas po namin doon sa funeral ng Makati na mag-a-assist sa amin, nandun po yung investigador ng kaso ni mama na polis na si Noel Pinca. Inakausap po kami. Tapos po, habang kinakausap niya po kami, may dumating po na nakaitim. Hindi po namin alam kung saan po galing. Tapos tinawag po ng Noel Pinca na police. Ang sabi niya po dun sa nakaitim na funeral po pala yun. Asikasuhin daw po kami kasi kami po yung namatayan. Tinanong po nung kaibigan kong si Rins na kasama ko po dun sa hospital kung sino po yon. Ang sinabi po nung Noel Pinca, yun daw po yung funeral na mag-aasikaso sa amin. Ngayon nagsalita po yung kaibigan ko na si Rins na wait lang po sir, meron na po kaming kausap na funeral sa Makati na inirepair po sa amin ng kapitan po namin. Sa the way po siya magsalita, ini-insist niya po na yung funeral na hawak nila at funeral ng Makati ay iisa lang po. Pumayag na po kami na kunin nila yung katawan ng mama ko. Tapos lagi po sinasabi ng Noel Pinca na sagot ng company yan. Wala kayong gagastusin dyan. Babayaran yung danyos nyo. Dinala kami sa Lower Bikutan, ng Our Lady of Loreto Funeral po. Yun din po yung sinasabi nung nasa assisting namin, na si Sir June, na wala kayong gagastusin. Sagot ng company yan. So doon po kami kumapit kasi syempre, first time po namin yung ganong pangyayari. Bakit po hindi nila kami binigyan ng pagkakataon mamili ng punerarya para sa mama namin? Kasi po, hindi naman po kami naging tanga sa pagkakataon na yun eh. Ako po umiiyak ako noon, yung kaibigan kong si Rins. Siya po ang nagsabi na wait lang po, sir. May funeral na po sa Makati na mag-aasikaso sa amin. Ininsist nung lalaki na iisa lang yon, pareho lang yon. At nagsinungaling sa amin yung tao ng funeral ng Loreto. Nagsalita siya sa amin na iisa lang. Kasi nagsabi po kami na sa funeral po kami ng Makati magpapaasikaso. Ang sagot niya sa amin is iisa lang. Yung itsura po ng mama ko, parang isiniksik lang po nila sa kabaong. Yung haba po, sobra. Nakatupi na yung balikat ng nanay ko. May picture po kami. Kaya lang na nagkaroon ng balabal yan para hindi mo kang kawawang tignan. Nung namili pa po ako ng kabaong, ang pinagpipilian niya lang sa akin dalawa. Isang 135,000 at isang 95,000. Pinipilit po kasi nila sa amin na magandang kabaong at hindi daw po kami yung magbabayad. Company. Sabi ko, sir, wala bang kahoy? Hindi naman tignan. Walang magkakasyang kahoy sa nanay mo, kundi metal lang. Kaya yun po yung napagdesisyon na namin. Yung 95,000 po na kabaong na sinasabi nila sa amin. Sinubukan din umano ng pamilyang Santos na makipag-ugnayan sa kumpanya ng nakabangga upang sagutin ang gastusin bilang danyos, ngunit hindi daw ito maibibigay sa kanila. Ang ginawa naming sunod na hakbang, puntahan yung company. Hindi po kami pinapapasok ng company. Kapatid lang po nung nakasagasa ang kinakausap nila. Through phone, hindi po sila hinaharap ng may-ari. May nagpapanggap po na babae doon, hindi ko po alam kung totoo siyang manager. Kung ano-anong mga sinasabi sa amin na hindi daw nila sagutin daw po ng family ng
nakabangga yung mga gagastusin sa mama ko. Yung the way din po sila magsalita sa amin, parang hindi nila kami iniintindi. Halos maghapon po kami dun sa Malugay Street, sa gilid lang sila. Yung company nila sa loob, laundry. Ang sabi po kasi ng company, maghintay daw po kami sa insurance ng sasakyan. Ayun lang daw po yung maitutulong nila. Pero ang mga bayarin po at gastusin, sagot daw po ng nakasagasa, hindi daw nila sagot. Nasa likod lang daw sila ng nakadisgrasya. Ang kaya lang nilang na maibigay, yung insurance ng sasakyan po. Napag-isip-isip namin magkakapatid na mag-ambag-ambag at mag-utang para kunin namin yung katawan ni mama sa funeral. Nakaano kami ng 60K. Kasi ang hinihingi sa amin ng funeral, actually hindi sa amin, dun sa pamilya ng lalaki. Kaso wala silang mailabas na pera. Para raw makuha namin yung katawan ni mama, kailangan nilang magbigay ng 100,000. Total ng billing sa funeral is 182,000. May discount na po na 15% yon. 80K ang gusto nila. Pero nakuha naman po namin sa pakiusap, kaya pumayag sila na 60K. Kaya napagburo lang po namin si mama. Nadala si mama dito is 11:30 na po ng gabi. Nakiusap lang din po kami sa kapitan, saka sa simbahan na kami ang mag-iintay dun sa bangkay po ng mama ko. Nanawagan ng tulong ang anak ng nasawi at hustisya sa nangyari ang kanilang hiling. Dapat po kasi November 9, ilibing na po ng mama ko. Kaso lang po, nung tumawag kami kahapon sa funeral, hindi pa po nila narirehistro yung death certificate. Yung paglilibingan po ng mama ko is, ang requirements is yung death certificate. Aabutin ng 2 araw yung pag-aasikaso bago namin mailibing. Kaya po, nag-extend po kami ng 5 days dahil wala po talaga kaming pera pambayad sa funeral, yung kakulangan namin. Dahil po ang laki ng pinababayaran sa amin, 182,000, may discount na po yun. Ang naibigay lang namin, na ilikom namin, na ipangutang namin, 60,000 para makuha lang yung katawan ng mama ko. Gusto po namin humingi ng tulong kay Sir Rapi Tulfo para po magkaroon ng hustisya yung pagkawala ng mama ko at yung pangloloko sa amin ng pulis na si Noel Pinca at yung forenarya na sa Loreto. Dahil wala po kaming kakayanan yung pinababayaran po nila sa amin, ganong halaga po. Kasi mahirap lang din po kami, buong pamilya po namin. Nakakaraos lang din po sa araw-araw. Tapos lolokohin pa kami. Sa tutusin, ang nangyari kasi sa buwatan sila eh. Hindi po napayag ang Our Lady Loreto Funeral na hindi na malibing po ang mama ko na hindi po full paid. Sa 182,000 po na pinababayaran nila sa amin, nakapagbigay po kami ng 60,000 para makuha yung katawan ng mama namin at mapagburulan. So may balance pa po kaming 122,000 at nadagdagan pa po dahil po wala pa po talaga kaming sapat na pera para mabayaran yung balance namin. Kaya nag-extend po kami ng 5 days para pagburulan yung mama namin at makalikom ng pera. Ngayon po, idadagdag ko po din po yung i-injection sa mama ko para para sa 5 days na formalin. 1,500 a day po yun. Sa 5 araw po is 7,500 po. Bukas ang iNews Pasig para sa kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.